wala na talagang binabayaran. Hindi ba yan ay malapit doon sa, sabihin na natin, sa sikmura ng mga Pilipino? Sapagkat kung poproblemahin pa natin yung pambayad sa ospital, mababawasan yung kita ng isang pamilya, di ba? Problema pa yon. Saan kukuha? Mangungutang sa 5-6. Alam ni ano yan, ni Bongo. Alam niya yan. Kasi experience niyan, ang tagal niya na nakikipag-usap ng personal sa mga karaniwang mamamayan. Di ba? Siya yung nakikipag-usap noon bago makarating kay President Duterte, dumadaan sa kanya na alam niya yung problema. Alam niya yung hinaing ng mamamayan. So dapat hindi natin sila tanggalin dyan. Ang sinasabi naman ng iba ay, yung Malasakit Center naman, inangkin lang ni ano yun ni tawag dito ni Bongo. Hindi naman niya inaangkin eh. 'Di ba? Kaya nga sa inyo yun eh. Ginawang batas niya para sa inyo. Inaangkin ba niya na ako may gawa, pinagyayabang ba niya yon? Usually, di ba? Hindi lang maiwasan pag-usapan kasi yung mga tao po na nakaranas at nabigyan ng magandang serbisyo ng Malasakit Center ay ina-attribute yun sa kanya. Diba? Sino pala salamatan mo? Yung Malasakit Center, sino bang author nun? Diba? Sino ang may panukalang batas nun? Diba siya? Diba? Kaya tungkulin niya yon. Pero yung ginawa niya kung paano magawa yung batas na yan, tungkulin niya yon. Pero yung ginawa niya yung kapaki-pakinabang sa karamihang Pilipino, lalo na yung may hirap. Diba? Mahirap. Naramdam yun. Kaya si Bongo hindi siya bumababa dun sa survey. Sabi ko nga, hindi ako naniniwala sa survey na yun. Sino pa? Senator Bato de la Rosa. Diba? Si Senator Bato de la Rosa, peace and order, mas alam niya yan. Sino ang itatapat mo? Sabi nga natin, sino ang itatapat mo na magaling at marunong sa peace and order? Diba? Na isang senador. Siguro andyan si Ping Lacson, pero, diba, mas kung titingnan mo, mas malapit sa masa si Senator Bato de la Rosa. Bakit? Kung nakikita mo yung mga video niya, may mga international videos na lumalabas sa kanya, ini-interview siya ng isang foreign journalist, di ba? Anong itsura ni Bato doon? Yung itsura niya parang hindi naliligo ng ilang araw eh. Di ba? Dahil nakikipagbakbakan talaga siya. Di ba? Alam niya kung paano isulong at ipagpatuloy yung peace and order sa pamamagitan ng paggawa ng batas. Diba? Alam niya yung mga hinaing ng mga pulis. Alam niya yung hinaing ng mga sundalo. Bakit kailangan pa yung pulis at sundalo lang naman yan? Tandaan nyo, yung pulis at sundalo ang nangangalaga sa seguridad natin. Diba? Sila yung dapat isa sa mga alagaan at gumawa ng batas para dyan. At paano isasagawa yung tamang batas? Siyempre, yung may experience dapat. Diba? Sino yung may experience niya? Si Bato. Sapagkat alam niya yung takbo ng pulis, sundalo at nung mamamayan. Diba? Alangan namang gumawa siya ng batas na in favor lang doon sa pulis tapos maargabyado itong mamamayan. Yung ang publiko. Kaya niyang balansehin doon. Sasabihin niyo pa, bobo naman yan si hindi nga marunong mag-English eh. Tandaan niyo, graduate ng PMA yan. Diba? Kayo na nagsasabi bobo si Senator Bato de la Rosa. Subukan nyo nga mag-entrance exam sa PMA, sa Philippine Military Academy. Ewan ko pumasa kayo. Diba? Ewan ko lang kung pumasa kayo. Diba? Hindi lang. Sabi pumasa ka nga. O sa training, papasa ka. Diba? Lalo nang during the time of Bato de la Rosa, nung spend niya yung kanyang being a cadet in a PMA, diba? Lahat ng pagpapahirap sa katawan, naranasan niyan. Diba? Kaya sabi niya, bato-bato siya. Diba? Kaya niyo ba yun? Hindi niyo kakayanin. Yung kaya, kumbaga, ikaw sasabi, hindi marunong mag-English niyan, bla bla bla, pampagulo lang yan, ba't naging senador yan? Alamin niyo, PMA graduate yan, PMA year yan. Diba? Yung pangalang pagkakapasok niya doon at nakapasa siya sa Mindanao State University, diba? Ang hirap na doon. Bakit?
So sabihin nyo, karaniwan lang naman, madami pumapasa dun eh. Tandaan nyo yung sitwasyon ni Bato during that time, mahirap lang sila. Walang pang-tuition, walang pambaon. How he was able to survive that kind of environment, diba? During his time na nagsisimula pa siya mag-aral. Talino yun, talino. Diba? Siya, diskarte at talino. Diba? Kung may pinagsabi, diploma o diskarte. Si Bato, pinagsama niya yun, diploma na, diskarte pa. PhD yan, may doctorate degree yan si kung hindi nyo alam, si Bato de la Rosa. Oh, sabihin mo naman, balikan uli si Bongo, ganun. Lasal, taga Lasal si Bongo. Oh, paano nyo sabihin na bobo yung mga yan? Yeah? Hindi lang sila magsanay, si Bato, hindi lang sanay sila. Kumbaga, hindi lang yun yung mother tongue niya. Diba? Madami naman sa ating gano'n na they can write perfect paragraph or sentence in English. However, pag dumarating na yung oral, hirap na mag-iisip muna, ganun, di ba? Sa isip nila tinatranslate nila yung taga. Kasi hindi yun yung hindi talaga yun yung dila natin eh. Hindi yun yung salita nila, di ba? Hindi yun ang batayan, di ba? Hindi siya konyo, hindi siya bro, I'm a hey bro, di ba? Hindi siya ganoon. Hindi siya ganoon na oh, where are you going na? Diba? Let's eat here na. Did you eat yourself? Yes, I already eat myself. Sabi nga, sabi nga, simple English, you cannot understand. How can you graduation? Diba? Diba? Ganun. Yan. So, dalawa na yan. Lalawakin natin yun dahil ayaw nyong umakyat dito eh, di ba? So, I'm not into verbal pero I can write good. Yes, simple English you cannot understand. How can you graduation? Ano pa yung mga sino pang isa sa